Ferdinand Marcos Jr. sumagot sa tanong sa press conference hinggil sa aksyon laban sa korupsyon. Ayon sa Pangulo, seryoso ang laban ng pamahalaan sa korupsyon at aniya hindi ito madali. Subalit hindi na ito papayagang mangyari paulit. Ayon pa sa Pangulo, kailangang mahanap ang mga may kasalanan at nang sila ay maparusahan. In this anti-corruption drive that we have, that I have started, there was no way to do it easily or painlessly. We had to turn everything on its head and to make very, very clear that these abusive practices that we had to suffer from before will no longer be allowed. And to find that how did this system get so destroyed? How did we get to this point? We have to discover that so we don't go and do it again and make the same mistakes. And so that's we have to find those who are found to be part of this system of corruption, that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people, and that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now. Samantala, formal na binigyan ng Kamara ng kapangyarihan ang mga prosecutor na kumakatawan sa institusyon sa lahat ng pre-trial proceedings ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng otorisasyon, maaari nang maglatag ng mga ebidensya, magtakda ng mga saksi at magsagawa ng iba pang hakbang para mapabilis ang pagdinig ng kaso. Nauna nang naghain ang prosecution panel ng 57-page pre-trial brief kasama ang listahan ng mga saksi at dokumentong ihaharap sa paglilitis. Ayon sa House prosecutors, handa silang magpresenta ng ebidensya kaugnay ng mga aligasyon na nakasaad sa Articles of Impeachment. Samantala, suportado rin ng House leadership ang mungkahing isalin sa iba't ibang wika ang paglilitis upang mas maintindihan ito ng publiko. Kaugnay pang balita sa ginanap na pre-trial conference, nauna nang iminungkahi ni Senador Ping Lacson ang pagtatalaga ng isang impeachment manager para tumulong sa pagpapatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, magsisilbing tagapag-ugnay o quarterback ang impeachment manager upang maging maayos ang daloy ng mga pagdinig. Sinabi niyang pinag-aaralan din ng Senado ang posibilidad na italaga si Senador Kiko Pangilinan sa naturang papel. Ngayong araw, magsasagawa ng pre-trial conference ang kampo ng Vice Presidente at ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sa paglilitis. Hindi naman, usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyang pagkatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So, as you know, mabilis na, nasa marking na tayo ngayon. So, yung stipulations, etc. ay gagawin na lang kasulatan. No? So, we will just submit yung aming mga observations. Layunin ng pre-trial na pagtibayin ang mga issue, ebidensya, testigo at iba pang usaping may kaugnay sa kaso. Inaasahang sisimula ng Senado ang impeachment trial sa Hulyo matapos makumpleto ang mga kinakailangang paghahanda. Sa ibang balita, suportado ng Armed Forces of the Philippines o AFP si Defense Secretary Gilberto Guibo Teodoro Jr. matapos siyang patawan ng sanction ng China dahil sa kanyang mga pahayag kaugnay ng West Philippine Sea. Tungayan ang ulat dito. Kamakailang ipinagbawal ng China kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya ang pagpasok sa bansa at pakikipagtransaksyon sa Chinese entities.
Samantala, kinundina ni Alyansa ng Bantay, Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia ang hakbang ng China laban kay Teodoro. Ayon pa kay Goytia, hindi dapat humadlang ang mga opisyal na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Nagbabala rin siya sa umano'y unti-unting panghihimasok ng China sa Baho de Masinloc dahil sa presensya ng isang lumulutang na istruktura sa nasabing lugar. Giit pa niya, bawat pinalalampas na paglabag ay maaaring magbukas ng mas malawak na panghihimasok sa hinaharap. Dito nananawagan naman si Goytia ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines o AFP West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakabatay umano sa international law at 2016 Arbitral Award ang mga naging pahayag ng kalihim. Giit pa ng AFP, pagtatangka umano ang sanksyon na patahimikin ang mga kumukontra sa mga kilos ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kanya ring inihayag na hindi lamang ang kalihim ang punterya, kundi maging ang karapatan ng bansa sa sariling karagatan. Tiniyak naman ng AFP na magpapatuloy ang kanilang maritime at aerial patrols sa West Philippine Sea. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magandang balita naman po para sa ating mga motorista. Inaasahan ang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo para sa susunod na linggo. Tinatayang bababa ng 3 hanggang 5 piso kada litro ng gasolina, habang 7 hanggang 9 na piso kada litrong rollback naman ang inaasahan sa diesel. Kasunod ito ng naging bawas na nasa $20 sa presyo ng pandaigdigang lingis, bago pa man ang nakatakdang peace deal sa Estados Unidos at Iran. Ayon pa sa Department of Energy, inaasahan ang tuloy-tuloy na bawas presyo bunsod ng bumubuting sitwasyon sa Middle East. Para naman ngayon Father's Day, nagbabala ang Scam Watch Pilipinas laban sa pekeng Father Day Ayuda website na umano'y inaalok ng Department of Social Welfare and Development at digital platform na GCash. Ang kumakalat na pekeng programa ay tinatarget ang mga Pilipinong tatay at magbibigay umano ng 3,000 pisong ayuda. Napag-alaman ng Scamwatch Philippines na ang domain ng naturang website ay ginawa lamang noong nakaraang linggo at nakarehistro sa pamamagitan ng isang China-based registrar, kung saan ang mga bagong gawang domain ay madalas na ginagamit sa phishing at scam campaigns. Mahigpit na babala ng grupo sa publiko na ang anumang programang ayuda ng pamahalaan ay dapat munang beripikahin sa pamamagitan ng official DSWD channels at ugaliing mag-ingat sa tuwing nakakatagpo ng mga alok na cash kapalit ng personal na impormasyon. Dagdag pa rito, nagbabala rin itong talamak ang mga cybercriminal tuwing holiday at iba pang okasyon kung saan maaaring akitin ang biktima na isuko ang mga sensitibong impormasyon para sa pera. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, bagong liderato sa Senado, kasado na Senador Sherwin Gatchalian, bagong Senate President. Senador Sherwin Gatchalian bukas na makipagpulong sa Cayetano Block para sa mas maayos na kalagayan ng Senado. Mga panukala sa special session ng Kongreso, aprobado na. Pre-trial conference ginanap sa Senado. Pamahalaan, seryoso umano sa paglaban sa korupsyon. Rollback sa presyo ng petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network.
at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force Weekend.